Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, katapusan na ng April ngayon, ano? So, May, ang bilis ng panahon. Nasa kalagitnaan na agad tayo ng 2025. Kailan lang nag-New Year, no? So, happy afternoon. Good afternoon, mga kababayan ko. So, next month may pinaplano kasi ako. Ewan ko, baka magkaroon ako ng absent sa social media, ano. May project ako at the same time. May plano kasi ako eh. Gusto kong mag-check-in sa Manila Hotel. Kasi napanood ko yung vlog ni... Di ko kilala ko sino yun eh, pero magaling na vlogger yun eh. Nag-check-in sila sa Manila Hotel. Then yung palang Manila Hotel na yun eh 100 years old na pala yun. Medyo creepy yung vibe pala doon. Kasi nagbabalak ako eh. Kasi birthday ko next month eh. Uy, hindi ako nagpaparinig. Baka isipin nyo, nagpaparigalo ako ha. Hindi, joke lang. Hindi ako nagpaparinig. Diba? Magiging busy ako next month. Hindi, tingnan natin baka naman magagawin ko ng paraan kahit pa isa-isang video sa isang araw. 'Di ba? Either kung panggabi o pang umaga. Kasi ang ginagawa ko kada araw kasi, 'di ba? Mag-start ng araw katulad ngayon, 6:00 ng umaga. As of this recording, magre-record na ako ng 2 videos o 3 videos para sa buong araw. Hindi naman buong araw ito yung ginagawa ko. May trabaho din kasi ako sa labas. Anyway, mga kababayan ko, ito naman, ano ba ito? Yung kila Nancy Binay. Lalaki ang pwede ko gamit nito. Bakit nandito to? Ma'am, sa ano po yan? Sa bahay. Samahan nyo ka. Bawal sila magkagay. Kahit na barangay hall 2 eh. Hindi naman, sige. Dito lang po bilang isa. Pwede rin ako magbagsak dito? Oo, pwede po. Pero hindi ko gagawin yun dahil bawal yun eh. Barangay hall. Simanda natin to. Sino pa kaya magbagsak dito? O, dilabas natin. Pwede ko ba ilabas? Lalabas namin mamaya. Ngayon ako na nga magpapalabas eh. Alalagyan na muna natin ang picture kasi, sorry barangay hall to, dapat walang ganito dito. Diba, ang dami ko nang tiniis. Pasensyahan na tayo kung kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Kailangan ha? Tsaka Dumidikit pa eh, no? Mga kagawad, Mac ang magkakabit. Bawal sila magkakabit. Sa Mac po kasi binabagsak yung iba mamataka dito. Yun na nga. Wala namang sinasabing magkakabit yung Mac. Kung ano man yung Mac na yun, Ang sabi lang dyan lang binabagsak. Hindi naman Mac po Pero mali din na binabagsak sa Mac. Dahil government, sumusweldo sila sa pamahalaan, tapos binabagsak sa Mac. Parang mali naman yun. In fact, naglabas na nga yung civil service kahit nga mag-share sa post at mag-post, bawal sila. What more pa yung sa kanila pa binabagsak yung materials. Good morning! Sorry! Magandang umaga po. Ayoko lang din mo kayo nagagamit sa politika, di ba? Tapos tatakbutin kayo, natatanggalin kayo sa mga correct? Pipilitan ko kayo kumuha ng mali. Mali! Ayoko na naiipit kayo, dapat hindi kayo naiipit kasi mali, government workers kayo, hindi kayo dapat ginagamit sa politika. Dahil hindi ko gagawin yun. Ito may ano lang ako dito. May naamoy lang akong konting kahipokritohan. Kasi ganito, I know nothing about yung rules sa election, pero gagamitin ko yung simple logic, no? Ang sabi kasi dito ang argument kasi ni Nancy Binay dito. Bakit may may campaign poster doon, bawal daw.
yun nandun. Bakit nandito to? Bakit nandyan? So, ang ginigiit ni Nancy Binay, nagkakabit daw. Ang katwiran kasi ng isa, binagsak lang naman doon. Di ba? Hindi naman kinakabit sa barangay. At wala naman sinasabi na yung taga doon ang magkakabit ng poster na yan. Ibinagsak lang doon. Meaning, di ba, yung mga nandyan ay, mga tao din naman na nasa choice nila yon kung susuportahan nilang kandidato na yan o hindi. Nasa private life na nila yon. Ang pagkakaintindi ko, yung bawal mag-share ay yung mismong, let's say, Facebook post ng mismong page ng barangay or mismong munisipyo. Bawal mag-post ng ini-endorsong kandidato. However, yung mga tao dyan ay legitimate na botante yan at may karapatang mamili ng gusto nilang suportahan. Hindi naman kinakabit yung poster na yan sa sa kung sino eh. Now, let's say ganito, binagsak dyan, ipinagbabawal ni Nancy Binay, dinala dyan yung sige, baka bawal sa barangay, bawal mangampanya doon. Ang tanong ko naman, bakit kayo mga naka-uniform dyan, lalo na to si Monsor del Rosario, ay pumupunta dyan sa barangay nang nakaganyan din, na may kampanya din sa Anong pinagkaiba nito nang nakita nyo na may nakabalandrang poster dyan sa may nakabalandrang mismong kandidato na nangangampanya dyan sa loob ng ng barangay hall nyo, or kung ba to? Inside the barangay hall. Anong difference niya na pumasok diyan si Monsor del Rosario? Anong difference niya na nagvi-video ka diyan sa loob ng barangay na sinisita yung mga yan? Picture kasi, sorry barangay hall to, dapat walang ganito dito. Dapat wala. Diba, granting na dapat wala rin dapat kayo diyan na may naka-uniform na same lang yan eh. Di ba kung sasabihin nyo naman na nandito lang kami para tumingin-tingin at wala naman kaming purpose mangampanya, kabulshitan yon. Same lang naman yung ginagawa nyo. Ba't nandyan din si Monsor del Rosario na hindi mo sinisita? Campaign poster na, nandyan din lang naman yan. Hindi naman yan kinakabit dyan sa barangay hall. Hindi ko nakikitaan yung logic ni Nancy Binay eh. Then panoorin natin para malinawan tayo. Panoorin natin yung niya, nasaan na ba yun? Yung mismong video sa news. Kung ano ba yung dahilan din nung nahuli niya. Di umano na pinuna ni Senadora Nancy Binay ang campaign posters ng kanyang bayaw at kalaban sa Makati Mayoral kamag-anak pa pala. Nakakahiya itong mga magkakamag-anak na to eh. Race na si Congressman Luis Campos. Ang video ng pagsita niya ibinigay na ng COMELEC sa isa nitong komite. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakarating na sa Commission on Elections o COMELEC ang video na ibinahagi sa Facebook ni Senadora Nancy Binay, kandidato sa pagka-mayor ng Makati City. Dito inirereklamo niya ang mga campaign poster sa barangay hall sa barangay Pinagkaisahan. Yun na nga, nirereklamo yun, nandun yung mga, buti nga dyan poster lang kayo mismo kandidato yung pumunta dyan eh. Ang mga poster ay kay Makati Representative Luis Campos, bayaw niya at kalaban sa pagka-alkalde. Bakit nandito to? Kahit na barangay hall to Dito lang po binagsak. Hindi rin ako magbagsak dito? Opo, pero hindi ko gagawin yun, nagbawal yun barangay hall. Sagot ni Campos sa isang Facebook post, hindi naman nakakabit sa anumang bahagi ng barangay. Exactly. Di ba? Yan din ang nakikita ko logic dun sa dun sa ang mga poster, nakatupi at nakasalansan daw ito ng maayos sa ibabaw ng mesa para pwedeng kumuha ang mga residente gusto upang sa kanila mga bahay. Kaya anya, kailangan pa itong bulat-latin ni Binay.
Sa video ni Binay, may babala rin ito sa mga taga-barangay hall. Pasensyahan na tayo kung kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Katwiran naman ni Campos, hindi pinagbabawal ng Civil Service Commission ang barangay officials sa pakikibahagi sa partisan political activities. At may laya raw ang barangay officials na suportahan ang napupusuan nilang kandidato. Kasi individual din naman yun eh. Ang bawal lang, yung gagamitin mo yung barangay, let's say may activity ang barangay na na susuportahan natin si Mayor, anong name nito? Ni Mayor De La Cruz, di ba? Yun ang bawal. Yung kaming barangay, yung nakalagay sa barangay, yung actually dito sa barangay namin may mga campaign poster eh. Si Campos ay asawa ni Makati Mayor Abby Binay na kapatid ni Senadora Nancy. Sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nirefer na niya ang issue sa COMELEC Committee on Kontrabigay. Sa ngayon, nasa 213 na ang hawak na kaso ng komite. Number one among the complaints is Nakakahiya, no? Nag-aanuhan sila. the misuse of the ayuda, use of posters in state-owned facilities, vehicles, and Malinaw yung use of poster sa state-owned facilities. Hindi naman ginamit ang poster dun eh. Hindi ko kinakampihan yung mga Binay. Ayoko din sa mga Binay. However, nakakita kasi ako ng hypocrisy kay Nancy Binay. Diba? Alam nyo, yung magkakapatid na yan, nakakahiya yan. Eh. Diba? May time pa nga na yung si Abby Binay nakipag-away kay Junjun Binay sa loob ng simbahan. Diba? Naalala nyo yung dati? other Parang properties and equipment. nakakahiya, no? Samantala, naghain na ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE laban kay Misamis Oriental Re-electionist Governor Peter Unabia dahil sa pahayag na dapat magaganda ang nabibigyan ng nursing scholarship. Dapat magaganda. Kawawa naman yung mga hindi magaganda. Anyway, move on tayo sa next topic natin. Ito, nagva-viral din to eh. Ito ay galing sa isang magandang vlogger, si Ma'am Yana, no, Lady Rider. So ito yung nangyari do sa video. Ito yon. Parang ang nangyari, sige, panoorin muna natin, no, para parehas natin maintindihan yung. I noticed this truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights, like you're supposed to pay for it, like subscription. Nag-fuck you siya. Mukhang maganda to si ate, no? Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan, pick up! Sapakin natin. Hindi maganda yun eh, no? Siya pa yung hindi na lang nila palampasin. Di ba? Eh wala, vlogger eh. Sorry, ano? Mamakit ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Grabe naman to si ate. Maayos ka namang in-approach ng tao. Diba? Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Because nagmotostick ko na, no? Napakayabang naman ito. Kung ganyan ka pa, sira ulo. Wala. Hindi, minsan kasi, alam mo ate, or mga girls, no? Alam nyo kasi minsan hindi kayo papatulan eh. Kasi, ito rin yung pagiging unfair, yung sometimes, nilalaban nyo yung gender equality, no? Na kailangan equal, kung anong kaya nyo gawin mga, pero sometimes pag pinatulan kayo, kayo pa yung biktima,
Actually, dito pa nga sa senaryo na to, baka mamaya pagtaasan ka lang ng boses, biktima ka na eh. Pero dahil babae ka, ikaw lang, alam mo yun, yung parang maangas, no? Di ba? Nagiging mild ako kasi maganda ka eh. Pero, ate kasi, ganito, no? I-disregard muna natin yung mga rules, no? Actually, yung motor mo nga wala side mirror eh. Sinabi mo naman, di ba? Sa bagay, I don't know, sa off-road ba, kung hobby nyo lang ba yan, wala naman siguro manghuhuli dyan, kung ano man. Pero ito, no, set aside muna natin yung rules sa pagmamaneho. Kasi unang-una dyan, dapat defensive driver ka talaga eh. Hindi sa lahat ng oras kasi, ay palaging yung mga taong mag-a-adjust sa'yo. Ang nakikita ko, as a driver myself, no? 'Di ba? Nakikita ko medyo may pagkukulang ka din kasi dito sa correct me if I'm wrong ha. Correct me if I'm wrong. Medyo tama yung sinabi, ako galing ako Mindoro eh. Ganyan din ang daan sa Mindoro. Dito kasi sa part na to, saan na ba 'yon? Ang daan kasi ay malubak. Rough road yan. As much as possible, yung mga naka 4 wheels na yan, pipili yan na medyo stable yung dadaanan nila. Dahil hindi naman sila naka 2 wheels. Ang 2 wheels kasi pwedeng dito ka sa gilid, pwede kan dyan sa Ayan, 4 wheels yan. May chance kasi na pag lubak dito sa isa, tatagilid yung, di ba? Tapos, pag mag-overtake ka, never talaga sa kanan. It's either hintayin mo siya na alam mong counterflow itong itong position niya. Either hintayin mo siyang bumalik bago ka mag-overtake. Sa kaliwa dapat ang overtake, hindi sa kanan. Like subscription. 'Di ba? Tapos nag-swerve to si kuya. Hindi ka naman na let's say halimbawa, nandun talaga, hindi ka naman na, tapos ang gagawin mo, namakyo ka. Siguro hindi ko rin naman masisi na mabwisit ka doon sa nangyari dahil nagit-git ka nga eh. 'Di ba? So namakyo ka. Ang sa akin, yun na yung payment ni kuya eh, na naka 4-wheel eh. Kung ikaw man ay nagit-git ka man, na bad trip ka, yun na yung ganti mo eh, yung pakyo na yun eh. Ang hindi ko lang naiintindihan dito, bakit kailangan huminto pa kayo at abangan? Inihintay niyo yung rest ng crew. Kamusta? Valid nga naman, inihintay nila yung mga kasabayan nila. All good. Super good. Super good naman. Ayan, pick up! Sapakin natin. Grabe naman din to si ate. Diba? Tapos dito ito yung pinaka, let's say halimbawa kasalanan na ni pickup driver yung nangyari sa inyo, no? Let's say kasalanan na ni pickup driver. Kinausap ka naman ng maayos. Ba't ka naman namamakyo? Sorry, ano? Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, dapat sinagot mo na lang na maayos ate eh. Ba't ka namakyo? Ate, kasi kuya, ginit-git mo ko. Tapos. Doon mo, kung saan tayo dinadala ng kaangasan natin, Yung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka doon na. Masyado magsalita, di ba? Hindi masosolve yan sa ganyan eh. Actually, ate, ganito, may technique. Ang lalaki kasi, ang kahinaan ng mga yan, magandang babae eh. Kung ako sana ginawa mo, nag-alis ka ng helmet mo, tapos, kuya, pasensya na. Tapos ito eh.
Hindi yung idadaan sa angas eh. Well, kalayaan mo naman yan, ano? Ang iniisip ko lang yung best scenario, regardless kung sino may kasalanan, eh mukhang mainit na rin ang ulo ni Kuya eh. Pero I'm so sure, kung inalis mo yung helmet mo, tapos ginanon mo yung buhok mo, tapos, Kuya, I'm so sorry, kasi nagmamadali din po kasi ako. Di ba? Yun ang kulang eh. Gamitin mo yung charm mo na lang sana, ma'am, kaysa ganito. Or baka mamaya, kasi, ano eh, baka mamaya for the content nyo to eh. Dahil vlogger ka eh. Anyway, di ba, ang importante pa rin, wag anuhin ng, wag pairali ng init sa ulo. Lalo nang nasa liblib na lugar kayo niyan. Paano kung pinagbabaril kayo niyan? Di ba? Walang makakakita sa inyo hanggat walang dadaan. Diba? Ganda pa naman ni Ma'am O. Ano ba itsura ni Ma'am O? Diba? Kung ikaw ay magpapakababa na lang sana, may intindihan ka ng ano eh, ng inaano mo eh. Next video. Ano naman to? Dito. Ang galing. Ay, ang galing. Ano yun? Di mo kaya, yun toyo. Yung toyo, di mo kaya. Thank you po. Anong ginagawa nila? Dinodumihan nila? Bakit kailangan gawin nyo yun? Ba't kailangan gawin nyo yung ganyan? Anong ka-squatteran ito, men? Ay, ang galing! Di mo kaya, yun toyo. Yung toyo, di mo kaya. Thank you po. Bakit daw naman? John, Ba't kailangan gawin nyo yun? Tapos pagka nabash kayo yung biktima? Huwag ganon, men. Diba? Pinakain naman kayo na maayos dyan eh. Wala namang magja-justify para gawin nyo yung ganyang bagay eh. Eh, oil to, diba? Mahirap pa naman punasan yan, lalo na yung basahan, magiging sticky din. Ano ba naman kayo? Para naman kayo mga tanga. Kailangan pang sabunin yan, diba? Para mawala yung pagkadulas niyan. Oil yan eh. Alam mo, may mga tao talaga na na hindi ko naiintindihan sa Pilipinas bakit may, actually hindi lang sa Pilipinas eh, sa ibang bansa may ganyan din eh. Oh, next. Next video. Ito. Wait lang ha. Oh, aabutin talaga sa akin to. Oh, tingnan mo, sira ulo. Kuya, binasag yung side mirror. Ba't kailangan gawin na? Aabutin talaga sa akin to. Oh, tingnan mo, sira ulo. Hindi na nga nagpapansinan eh. Ano ba nangyari? Nagkagit-gita na naman to. Obviously, wala namang sira itong motor niya na click. 'Di ba? Siguro napikon na lang. Ba't kailangan gawin yun? Hindi na lang kayo magpasensyahan. I know, mahirap yan, ano? Kahit ako sa sarili ko, nahihirapan din ako ganyan. Pero, kung pag nakikita ko sa third person, yung nangyayari, di ba, worth it ba? Worth it ba yung gagawin? Ikaw, kuya, nakamotor, worth it ba yung gagawin mo? Oh. Dahil lang nagkapikunan kayo na wala namang nangyari. Obviously, walang nangyari para sa inyo dahil pares kayo nakasakay pa rin sa kotse eh. Nagkagit-gitan lang. Diba? Yung gagawin ni kuya. Oh, tingnan mo, sira ulo. Kuya, binasag yung side mirror. Ba't kasi kailangan mong basag pa? Dahil lang sa pride mo, putang ina mo ka? O ano ngayon, pagka ikaw ay na barangay dyan at na pulis, magbabayad ka ng side mirror ngayon, huling-huli ka dahil napikon ka.
Tapos ang sasabihin mo, rider ka lang, mahirap ka lang, putang ina mo pala eh. 'Di ba? Mas mahal mo yung bayag mo kaysa dun sa pamilyang pakakainin mo dun sa pera na sana ay iuwi mo sa kanila. Ayan, papambayad mo nga sa side mirror. Hindi na nag-iisip eh. Mas mahal niya yung bayag niya. Mas mahal niya yung pride niya. Ang mga taong mga inuuna ang pride. Next. Ano naman itong video na to? Willie Rebillame na naman. Ano sabihin? What are the possible na campaign strategies pang gagawin nyo? Since pasok kayo dun sa 4 to 12 Senate. Okay, thank you. But anyway, alam mo, yung campaign strategy, hindi eh. I think ang importante ito, people will listen to you na totoo sinasabi mo eh. Ano nga yung gagawin mo para makinig sa yung tao? Yun ang ibig sabihin nun. Anong campaign strategy mo? Kasi kung sasabihin mo makikinig sa yung tao, kailangan may campaign strategy ka muna. Kailangan gumawa ka ng kampanya para makinig sa'yo yung mga yung mga tao. Di ba? Ano yung strategy gagawin mo? Hindi na, ano ba? Sir Willie naman. Sabi ganun dito, in the 70s, we have likes of Senator Salonga, Pimentel, Laurel Tolentino, Manglapos, Marcos, Aquino, Tamara, Diokno, Arroyo. The list goes on where the most of the senators were lawyers. O nga, no, dati, ang taas ng standard dati eh. Ako hindi naman sa pang-aano, no. Dapat lagyan na nila ng qualifications ang pagiging senador eh. Sa ayaw natin at sa gusto, kailangan talaga may pinag-aralan yung lagyan na rin ng requirements na kailangan kahit man lang yung may kinalaman sa civil service man lang. Engineer pwede na, lisensyadong engineer. O kaya kahit graduate ng criminology, at least may alam. Hindi katulad ng, alam ba? Kasi pag, Wala kaming strategy eh. Hindi kami nag-iisip ang ganito gagawin. Wala. Dapat from the heart ang pagtulong eh. Well, yung aking survey, alam mo, 27 years na ako nag-daily show eh. 27 years na ako nakikinig sa kanila, nakikiramdam kung anong dapat gawin. And I think this is the right time for me. Etong tamang panahon na para magawa ko rin gusto kong pagtulong sa lahat. Not just inside the studio. Hindi lang magbibigay ng jacket, magbibigay ng cellphone, 10,000, 20,000. Ito mas kailangan na mas malawak na pagtulong sa ating mga kababayan. Baka akala niya siguro ang trabaho ng senador yung pupunta sa iba't ibang sa iba't ibang lugar tapos mamimigay. Kasi ang sinabi niya, yung hindi kaya mamimigay na dapat pang malawakan. So akala niya ganun pa rin ang trabaho ng senador. Next! Ano ba ang buhay ito? Ano to? James Yap. Yes. Okay na. James Yap. Tumatakbo pala to si James Yap. Bihira. Ay, Diyos ko. San Juan to, si San Juan Mayor ito eh. Nandito sa likod niya, James Yap. Alam mo, ang problema, yun din mga mismong namumuno din eh. Alam mo ang nakikita ko dyan, ginagamit lang nila ito dahil sikat ito. Hindi naman ako naniniwala na kinuha nila yan dahil alam nilang may magagawa sa bayan eh. Parang yung sila Duterte, di ba? Kukunin nila si Philip Salvador, si Willie Rebillame ba? Duterte yon. Or kung sino man yung kinakampihan ni Willie Rebillame. Di ba? Parang alam naman nilang hindi mananalo pero kukunin nila dahil nga sikat. Ang problema, may chance ang manalo dahil sa kagagawa nila. Katulad, di ba si Manny Pacquiao ganyan din nung mga unang takbo-takbo niya?
kinuha lang siya ng kung sino-sino para lang, dahil mabango ang pangalan ni Pacquiao noon eh. Hindi naman kailangan ng partido nila yung abilidad niyan eh. Yung star power kasi ang kailangan diyan. Last video. 40 minutes na tayo. Ano to? Alam mo bang 300k pala ang talent fee ni Mark Heras sa gay bar? Well, viral na si Mark Heras matapos siyang mag-perform sa isang gay entertainment bar sa Parañaque. At ang pinaka-shocking, 300,000 pesos ang talent fee niya. Ayos sa 300,000? Sa isang gabi lang. Isang gabi? 300,000? Marami ang humanga. Sabagay kasi, ito si Mark Heras kasi a celebrity. Diba? Lahat papatusin ni Mark Heras para sa kanyang pamilya. Nilinaw niyang hip-hop performance lang ang ginawa niya at hindi siya naghubad. Sabi, hip-hop performance, 300,000? Tangina, ang alam kong talent fee nga lang sa sa yung mga guesting sa TV. Kahit pa sabi mo may pangalan ka, let's say pwede ng 50,000 doon or 60 or kahit 100,000. Pero yung kahit 100,000 hindi ako naniniwala sa TV. Kasi si Sir Ed na na pagkwentuhan namin, sabi ng manager niya, nasa 25,000 daw. Sir Ed yun O let's say, sabihin na natin kung kalibre ni Mark Heras 70,000, mga ganun siguro yan. Or 100,000 kung na. Pero yung sasayaw ka lang sa isang bar na hindi ka naman makikita ng maraming tao, 300,000? Well, it's either sobrang yaman ng may-ari ng bar para magbayad ng sa isang artista na pinaglipasan na ng panahon, or may iba pang nangyayari doon. Sabi pa nga niya, trabaho ito at proud ako sa talent ko. Kung may ganitong opportunity, bakit hindi? Yan ang sagot niya sa mga bashers. Pero may mga naawa rin. Mula daw kasi sa pagiging starstruck ultimate male survivor, ngayon sa gay bar na lang siya nagtatrabaho. May nagsasabi pang, bakit wala siyang ipon? Sana nagnegosyo na lang siya. Sa tingin mo, tama lang ba ang ginagawa ni Mark Heras sa kanyang pamilya? Tara, pag-usapan natin sa comment section. Kung sa akin naman, kung legal naman, wala namang problema siguro diyan. Kung legal naman, basta legal. Parang ganito ako ba magbebenta ako ng balot? Nakakahiya ba? Ba't ako mahihiya? Legal naman yun Or halimbawa magbebenta ako ng fishball or ng lugaw. Bakit nakakahiya ba yun? Hindi naman nakakahiya yun Yung sa kanto nga namin na to na nagbebenta ng lugaw, napagtapos niya yung mga anak niya na engineer na yung isa ngayon Tapos may bunso pa siya ngayon na nasa college din. Hindi ko alam kung anong course. Pero si Kuya engineer na ito, ginawa siyang contractor na itong village namin. 'Di ba? Tatay nun magpipishball lang dati. Hindi ko nilalang, sorry. Magpipishball. Pero dun sa status ni tatay niya, 'di ba? Hindi mo iisipin na makakapagpatapos ng engineer 'yon. 'Di ba? Wala namang masama doon. Tricycle driver, hindi naman illegal 'yun Walang masama doon. Kung ito naman yung pagsasayaw niya sa gay bar, wala naman siya nilalabag na batas. Nasa sa kanya na 'yon. Kaya, 'di ba? Husgahan mo siguro kung ganito, let's say kung namimera sa isang matanda, 'di ba? 'Yon. Hindi naman maganda 'yon, pero kung yung kiniklaim niya na nag-hip hop lang sa gay bar. Kung 300 ang kinikita niya, hindi naman masama 'yon siguro. Anyway, yan lang po ang mapag-usapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.